Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ng iyong August 17 to 23, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Sa baba ng video, pakicheck nyo na lang. Diyan na reading tayo Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo. Pero tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Virgo, Gemini, Scorpio, Taurus, at Aries. May isang sitwasyon into your life na magkakaroon ng pagtatapos. Ganyan. Or tatapusin mo, something ganun. May mga teka lang May mga pag-iisipan ka na isang sitwasyon into your life, pero ang nakikita ko sa'yo dito, nag-iingat ka rin naman kasi nandiyo sa pag-iisip, no? Kung siguro may mga thinking o pag-iisip, paano ko gagawin to, paano ko sosolusyonan to, paano para hindi ako magkamali, paano ganito, paano ganyan, paano ganon. May mga ganong situation ako na nakikita sa'yo. Sa iba naman sa inyo, ang sasabihin ko lang na dito ang nakikita ko kasi dito yung iba siguro andun yung thinking when it comes to change ng iyong journey. Yeah, may mga change of journey situation, may mga imumove ka. Sa iba sa inyo siguro may mga travel kayo, ganyan. Sa nakita ko dito, may pagbabalik na iyong confidence o hindi yung confidence mo to do things sa iba sa inyo. Merong situation na related to vehicles. Sa iba sa inyo, hindi ko alam kung bibili ka ba ng vehicles, magpapagawa ka ba ng vehicles, may mga pag-uusapan related to a vehicles. Ganyan. O kaya related to a travel, maaari may mga pag-uusapan kayong ganun sa iba sa inyo. And then, ang nakikita ko rin sa iyo, may sinasabing home, maaring babalik ka sa pinanggalingan mo. Pinanggalingan nyo. Maaaring pupunta ka ng probinsya, pupunta ka ng ibang bansa, uwi ka ng Pilipinas. May mga ganang sitwasyon ako na nakikita sa inyo. Siguro hindi nyo, isa rin sa inyo is, maaring kayo is mas okay kayo sa loob ng bahay. Maaring retirement na kayo o kaya naman ang trabaho nyo is more on bahay, ganyan. Mas komportable ka sa bahay, ganyan. Parang may mga sitwasyon na hinahanap ng katawan mo na gusto mo doon. May mga ganong situation. Also, home, may sinasabing family. Hindi ko alam kung may magkikita-kita na family or may union or relationship. Pero meron din ako na nakikita dito na nakakonect sa'yo. Maaring kapamilya, kamag-anak, or family siya as in na mapangling lang. Yun ang nakikita ko. Kumbaga, mandaraya, mandingling lang, mangloloko, ganyan. Kumbaga, andito yung situation na may iniisip ikaw to or siya. May mga iniisip itong tao na ito related to pandaraya. Parang ganun ang nakita ko dito. And then also, siguro hindi naman, sana wag malaki, no? Sana wag malaki yung situation na yun. Yung iba sa inyo, maaring may mga inaalam kayo, nire-research kayo. Iba dito may sa kape, no? O kaya may mga anong sitwasyon na gusto nyong malaman, may mga pinag-aaralan kayo, ng mga bagay-bagay, o sitwasyon. O maaaring nag-aaral ka, di ba? Yeah, may mga anong sitwasyon na gusto nyong malaman, ganyan. Sa iba sa inyo is, may mga sikreto or someone dito na related o nakakonect siya sa iyo is may sikreto siyang itinatago sa iyo. Pwedeng ikaw o pwedeng siya. Yun ang nakikita ko dito. May mga positivity coming naman sa nakikita ko dito. May changes happen into your life.
Pero, nasa sayo kasi yun eh, no? Kumbaga, yung situation na yun is your choices. No, huwag ka magpa-trap or magpa-stuck in a situation. The choices is always available is in yours. Dito. If you want positivity, mag-go ka doon. Pag-isipan mo maigigay kung ano dapat gawin. Yan, may mga luck, growth, achievement, may pagtulong or may tutulungan ka, may hingi ng tulong o may tutulungan ka, vice versa. Yun na nakita ko. May pagtulong situation ako nakikita dito. Iba dito, extension. May mga pinag-iisipan na pinag-aaralan ka na isang sitwasyon sa buhay mo na maybe you want to grow, di ba? You want to change something. Ganyan. May mga ganang sitwasyon. Tingnan natin ang iyong energy. Anong energy na Aquarius? So, iba dito, siguro may mga reflection from the past situation na may isip ka. Good ba siya ate? Hindi. Bad yun. Siguro yung mga taong nandaya sa'yo, nangloko sa'yo, mga taong pinagkatiwalaan mo na hindi naging good sa'yo, may mga ganong sitwasyon. Feeling emotion, yes, meron. Energy ni Aquarius. Ano po ito? Energy mo, ba't ganito? Energy mo, may mga point ng buhay mo na na nahihirapan ka or mahihirapan ka. Yun ang nakikita ko sa'yo. Para may mga point ng buhay mo na you want to recover, may mga sitwasyon na hindi mo pa kayang ma-accept, ganyan. May mga sitwasyon na aayusin ka o inaayos. Ganun, pwedeng may mga sitwasyon na gusto mong kumpunihin, ayusin, i-recover, may mga ganon. Ako nakikita dito. Parang andito rin yung sitwasyon na you fooling yourself sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Parang you want to fight dun sa bagay na yun. Pwede sa pera, pwede in a situation na you want to finish, ganyan, in a situation na gusto mo ma-develop, pwedeng sa goal, pwedeng you want to improve yung bagay na yun. May mga ipaprogress ka rin, may mga bibigyan ka ng effort and hard work, may mga pag-iisipan ka rin. Sa nakikita ko dito, yun na nakikita ko na energy mo. No? Isa iba dito, sadness. Yan, makakaramdam ka ng mga sadness, feeling alone, feeling abandoned, feeling rejected, feeling mo nag-iisa ka lang, ganyan, feeling mo, may mga sadness or emotional situation ako nakita. Pero, sabi dito, there's a rising above. Ibig sabihin, you need to keep fighting. Sa nakikita ko dito, kung ano yung mga blockage na meron ka sa ngayon, huwag mong iisipin na walang tutulong sa'yo sa nakikita ko dito. No? Kumbaga have faith lang din dito sa nakita ko. Manindigan ka at protektahan mo yung sarili mo rin. At depensahan mo kung alam mo na tama ka at nasa tama ka. Protektahan mo rin. Meron dito sitwasyon na gusto mong ibalik yung dati o may pagbabalik sa dati? O may mga sitwasyon na, kasi meron kang gagawin. May pagbabalik situation. May nakikita akong hospital, doctor. Bakit ganito yung card ko baliktad? Hospital, doctor, magpapacheck up ka ba? Magpapadoktor ka ba? May rehabilitation kasi ako nakikita. Hala, ba't ganito yung card ko? Baliktad, ate. Oo nga, ako din. Hindi ko rin alam. Kaloka tong card na tong yari. Yun ang nakikita kong energy sa iba sa inyo. Alam mo siguro magulo isip mo, no? Marami kang iniisip siguro kasi, ito mo naman yung card mo. Parang hindi umayon. Tingnan natin parating sa'yo. May mga ipaglalaban ka raw.
Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, magiging busy kayo this week. Busy ang peg nyo. Makakaramdam ka ng pagod, syempre. Pagod, dipon, ganyan. May mga susuungin ka this week ng mga bagay-bagay o sitwasyon. Ano parating sa kanya? Parating kay Aquarius. Ano yun? Universe. Okay. Parating sa'yo, may mga isipin ka na ikaka-prostrate mo. Parang ikaw rin naman yung gagawa nito. Igagawin ka na mapoprostrate ka, ganyan. Na, negative thought ka, yun na nakikita ko sa'yo. Or, pwede rin na, merong tao, mas bata sa'yo, na makakausap mo, na medyo, parang pag-uusap mo, it comes to a clarity, or we come to a decision making, to make, ang ako nakikita dito eh. Pero may konting may konting pagkalito maybe, kanya malilito ka, or pwede kang mainis, pwede, hindi naman siguro malaking gano'n, siguro konting frustration lang, konting emotional lang siguro sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito, parating sa'yo. And then parating sa'yo, maghahanap ka daw ng clarity in a situation. May mga aalamin ka, i-research, or may mga didesisyonan ka. Ganyan. Sa nakikita ko dito. Maraming tao. Maraming gagawin ata kayo. Tingnan natin to. Kuha pa tayo na ano. Universe, pwede explain mo sa akin to. Okay. Sabi dito, parating sa'yo happiness. Ganyan, sa iba, may mga happiness situation, may mga fulfillment, achievement, may mga pupukusan ka raw, maaring ito is bago sa iba, ganyan na nakikita ko dito. May mga communication coming din sa'yo. Nandito naman lahat. Leo, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, andito lang, Aquarius, Gemini, Libra. Andito lang, ayun. Yes, sa happiness, may achievement. May mararamdaman kang saya this week. Yun ang nakikita ko dito. Parang magkakaroon ka rin ng something, andun yung confident mo no? There's a new direction, or you have an idea to pursue. Sa nakikita ko dito. Yan na nakikita ko rin sa iba. Meron din ako nakikita na meron kang mga bagong, ano ba dito? Perspective? Pananaw? Tawag ako? Yan, pananaw may mga bago kang pananaw into your life this time. And then, maaring yun yung decision making mo na gagawin mo na yun. Kumbaga, nahandun ka sa situation mo dati na you're stuck, you're trapped, or feeling, napofocus ka sa painful situation in the past. Maaring iba sa inyo is this time you're doing something na masaya ka, na ikaka-good news para sa'yo, or yung kumbaga dito yung overflow of emotions na happy in this week sa nakikita ko sa iba sa inyo. You deciding na magde-decide ka na to be happy. Yan, to fulfill something into your life. Iba sa inyo, ganyan. Dapat iwasan. Ano dapat iwasan, Aquarius? Universe, show me. Dapat ko iwasan ni Aquarius.
Okay? May travel yung iba, no? Okay, ang nakita ko, iwasan mo, may ahas ka dito. Oh, ayan, sa paa. Okay, dapat mong iwasan. Nakita ko naman masaya, single yung iba dito, no? Happy ka. Alam mo kung nasaan ka ngayon, happy ka, you're blessed dito sa situation. Pero hindi ko alam, ba't nag-iisip ka pa rin? Blessed ka na nga in your life, pero may mga iniisip-isip kang bagay-bagay pa rin. Okay, ang dapat mong iwasan, siguro yung hindi maghigpit sa pera. Isa yun. Yan, iwasan mo rin yung masyadong mataas yung pride. Iwasan mo yung loneliness, yung feeling lost. Iwasan mo yung ma-disconnect ka sa sarili mo or ma-disconnect ka sa mga gusto mong ayusin into your life. Kumbaga ma-disconnect ka sa mga sitwasyon na you want to achieve, you want to fulfill. Finish the unfinished business, ang sinasabi rin dito. And then, iwasan mo siguro sadness. Pride, sadness, papanghinaan ng loob, hindi alagaan yung sarili, masyadong overthinking, and yung hindi mag-ingat, isa rin yun. Iwasan mo, siguro, yung maparalyze ka sa mga bagay o sitwasyon na nangyari. Kumbaga, paralyzed when it comes of fear. Halimbawa, palagi may mga nagaganap na nangyayari sa iyo in a situation, parang paralisado ka na, okay lang, nangyari na naman sa akin yun eh. Nasa sa inyo yun, kung gusto mong panatilihin yun, di ba? It's up to you yun. Siguro iwasan mo na lang yun. As long as hindi mo ini-improve yun, bala ka. So, babe, ganun eh, bala ka sa buhay mo. Kaya nga dito si 35, di ba? Yun, iwasan mo is not to withdraw something into your life. Siguro this is a time to retire or to withdraw something na hindi makakagood para sa iyo. Iwasan mo rin syempre yung maging mapag-isa, and then yung hindi ka makarecover in your difficult na sitwasyon na nangyayari o magaganap sa buhay mo. Yun. Overthinking, yes. Yung hindi ka makapag-isip ng maigi para masolusyonan yung mga bagay-bagay into your life. Yung hindi ka rin mag-trust sa intuition mo. Tsaka, syempre, sometimes, magtulog-tulog din pag may time, no? Tingnan natin. Kamusta po ang love ni Aquarius? Maraming klase ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, kaibigan, kung sino man siya. Love, Aquarius. This week. Oh, okay. Nagkaroon pala ng third party sa iba, no? So, iba sa inyo, siguro, family, ganyan. Tingnan natin. Wala, puro sword to. Oh, sword. Okay, when it comes sa love, yes, nagkaroon na ng pag-let go, no, sa love na to. Kumbaga, isa sa inyo, tumahak na ng kanyang journey in life. Pero isa sa inyo is hindi pa rin ako nakikita na inaalis niya yung connection na to. Kumbaga, hindi pa rin niya na ile-let go, maaring pumapasok pa rin sa isip niya yung situation, sa nakita ko dito. Yun, nagtithink pa rin siya o naiisip pa rin niya yung mga happy memories from the past, thinking pa rin niya na namimihan din yung union sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, dun pa rin sa naka-thinking or nag-iisip pa rin, no? Dun sa sitwasyon na yun. Kasi ito si Kabayo. Yun ang nakikita ko dito. Ikaw or siya to kasi no pointed name tayo, ha? And then, kung kayo is single, uy, may happiness ka na darating. As in. Still holding pa rin yung isa dito, no? Pero isa nag-cut na. Nga deep wound, problem, burden, struggle. Andun pa rin yung burden, in this relationship, ikaw or siya, andun pa rin yung burden. Nagtutuloy-tuloy. May mga deep wound, battle situation happen. Nahang pa rin yung isa. Yun, ang nakikita ko. Nahang.
Kung single. Sa single kasi may makikilala ka. Sa isang sitwasyon na may kasiyahan. Pwedeng sa trabaho mo, pwede, basta may kasiyahan siya. Pwedeng friend to friend, parang ganun. Yun, ang nakikita ko dito. If you are in a relationship, may nagsisinungaling. Ibig sabihin dito. May nagsisinungaling. May tao na unfaithful to may tao na nandaraya. Siguro hindi ninyo naman to energy. Huwag mo lang pansinin, no? Pero nasa sayo pa rin to. Pero kung sasabihin ko lang nasa card kung hindi mo na yung energy, it's good, di ba? May nagsisinungaling dito. Sa magkakarelasyon may nandaraya, may nangliling lang. Pwede kung nagkaroon kayo ng third party, pwedeng yung isa doon na tao nagkakaroon siya ng may sinasabi siya sa iyo, ganyan, or vice versa Kung halimbawa, yung kaibigan mo may sinasabi siya sa asawa o sa karelasyon mo, asawa man yan, karelasyon mo, o kaya yung sa part niya may sinasabi na about something sa'yo na hindi maganda. May mga ganong sitwasyon. May pandaraya situation. Ganyan. Nagkakaroon ng pagja-judge kanyo. Halimbawa, ikaw, ginajudge mo yung karelasyon mo, siya, ginajudge ka niya. Kumbaga, nagkakaroon ng ginagawan ng kwento or parang, pero kasi, pagsisinungaling kasi yung nakikita ko pagsisinungaling siya. May masungit. May sitwasyon na nag-iisip in this relationship ng hindi maganda. Ganun, so nakikita ko dito. Sa relationship Hindi ko lang bakit may nagsisinungaling. Ba't may nagsisinungaling? Tamo judgment to. Angel to angel. Sinasabi dito na kumbaga you are guided. Kumbaga. Or vice versa Vice versa tayo. Maybe you are related to Aries, Leo, Sagittarius. And also Aquarius, Gemini, Libra. Yan. Yan ang mga lumalabas dito. Kasi this is a fire sign din kasi ito Yun na mas marami na nakikita ko dito. Yun ang nakita ko. You need to be aware na lang dito sa sitwasyon. Mag-trust ka sa intuition mo dito. Sa nakikita ko dito. Yung isa kasi sa inyo nagsasabi ng totoo. Yung isa sa inyo nagsisinungaling. Kung hindi man siya nagsisinungaling, siguro may tinatago siya sa iyo. Yun na nakikita ko dito. Sabi sa inyo, tataha kayo ng bagong journey in life. Yun na nakita ko. May pagtahak ng bagong journey sa buhay mo. Siguro, by a month, ganyan. Or sa iba dito, by next year. May nakikita rin ako, another message. Yan yung mga celebration coming, having fun, happiness, enjoyment, ganyan. Siguro getting together. Tulad ng sabi ko kanina, diba, may mga traveling. Or maybe there's a coming home, ikaw ang uuwi, or uwi ka ba ng probinsya, uwi ka ba ng ibang bansa, or someone coming, no? Yan, may mga surprise parties, event, family unity reunion, may mga ganun. Ako nakikita dito. May isang sitwasyon parang you have an idea din to pursue na you want to structure or you want to rebuild. Pwede rin na may sinasabing bahay, yun na nakikita ko. Pwedeng nag-iisip ka, thinking of a bahay, bibili ng bahay, bagawa ng bahay, tatahak ng ibang destination when it comes sa bahay, may mga ganun sitwasyon. Or maybe, rebuilding something. Pwede rin na project, ganyan. Pwede rin business, creativity, ganyan. Sa iba. Aquarius. Parang sinabi ko na to. Sinabi ko na to kanina. Ano ba yun? Ba't lumalabas pa rin? Okay. So, nakikita ko dito, may marireceive ka raw. Pwedeng gift, money, pagtulong, ganyan. Or,
ikaw ang bibigay ng gift, or magbibigay ka ng money, or magbibigay ka ng tulong. Or basta vice versa yun. So, nakita ko dito. And also, ang nakikita ko dito kasi may mga collaboration, May mga collaboration sa mga tao na matagal mo nang kakilala. Ibig sabihin, matagal mo na sila kilala. May mga happy gathering, pwede rin sa iba na celebration related to friend, may mga pregnancy, married, something celebration. May mga may mga tao na magbibigay sa'yo ng suporta, bibigay sa'yo ng love, or vice versa, ikaw ang bibigay nun. Yan. May mga ganun sitwasyon. May mga pagtutulungan ako na nakikita dito, sa iyo. May mga ipaprogress ka daw, magbibigay ka daw ng effort and hard work in that situation. Handun yung focus mo doon sa bagay na yon. Sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na try to make it balance. Yun na nakikita ko. May mga tao na na bibigyan ka ng yung papahalagahan, giving you a value situation. May mga ganun sitwasyon. Pagpapahalaga. Ako nakikita dito. Pagmamahal, syempre, isa rin yun. Kaya nga love and support. Okay. May new beginning ka, Ibig sabihin, merong isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na nagkaroon ng hindi magandang situation in life, na masyadong naging magulo, nagkaroon ng mga changes, ganyan. Or basta hindi naging good yung past sa nakita ko. And this time, there's a new beginning of life, or new beginning, something happen into your life. May mga achievement, happiness, fulfillment situation. Andito rin yung stability mo sa nakikita ko dito. Yung abandoning something, sa iba sa inyo. To start a new beginning into your life. Kumbaga, andito na rin yung kasiyahan, kasaganaan, prosperity, abundance, ganyan. Magkakaroon, or there's a new beginning happen sa'yo when it comes to good connection with someone. Paaring love sa iba, kasi nandito si Cups. Pwede rin na related to a family. May mga good connections, stable connection, may mga good foundation situation din ako na nakikita sa iyo dito. May mga good news din sa iba. Sa iba sa inyo, maaari may mga hinihintay kayo related to a law, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, magkakaroon ka daw ng decision making to make, na pwedeng iba sa inyo is thinking for a travel, by 3 days, 3 weeks, 3 hours, 3 months, man yan, or 4 man yan, pwede rin, sa nakita ko dito. Yun. And then, magkakaroon, may mga plano ka na i-move forward, Magkakaroon na siya ng clarity about something into your life, ganyan. Clarity about, siguro related to sa money, business, yun na nakikita ko dito. Ba dito may paghihintay? Parang may hinihintay kayo na gusto nyong mahustisyahan or gusto nyong ma-resolve, yun na nakikita ko sa iba. Yung dito, mother figure, Nakandito rin yung pagpapahalaga. May mga tao kang pinapahalagahan this time sa nakikita ko dito. Yun. May resting time sa iba, Siguro may vacation nga iba dito. May mga union, bonding situation, exciting situation happen to your life. May mga exciting plan din ako na nakikita dito sa iyo. Yan. Okay. Meron daw ako nakikita dito, siguro distance ito,
sa iba sa inyo. Kasi sa iba kasi inyo, tatahak daw kayo ng bagong direction in life. Tulad ng sabi ko, di ba, may bagong journey ka na tatahakin. Dito rin, may mga tao na pwedeng family or pwedeng connection siya sa trabaho, ganyan. May mga tao na there's a deep feelings related sa iyo. Magkakaroon ng collaboration, partnership, sharing goals, iba dito, teamwork to. Or andun yung situation na may mga kasiyahan tulad ng sabi ko kanina, collaboration, dealing, giving ng effort, may mga aaralin to growth, may mga opportunity na darating din sa'yo, there's a potential ending situation, there's a beginning of a cycle coming into your life. Ibig sabihin, may mga tao na ko-connect sa'yo rin sa nakikita ko dito, no? Itong mga tao na to, meron kayong deep connection no? Nitong tao na to. Kasi kanina pa siya lumalabas Yun ang nakikita ko dito. May mga pangarap na sa iba sa inyo na matutupad sa nakita ko dito. Siguro by the October or in a divine timing situation, maaring hindi pa ngayon sa iba, maaring after 3 months or before ending this year, pwede rin by the next month, pero divine timing to sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga may mga changing happen sa buhay mo this time. Mag-change yung fortune mo sa iba sa inyo. There's a good luck, a good karma. May mga sitwasyon na tulad ko na sabi, tatahak ka, diba? Ng ibang journey or ibang direction sa buhay mo. Arigato namaste, God bless.